Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the Church? Bakit hindi Bakit nag-aasawa na yung mga tayo, pari? no, ang mga Bakit po ba tayo mga Katoliko gumagamit ng Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng Bakit incense? po may pista prosesyon ang mga Bakit Katoliko? ba paulit-ulit magdasal ang mga Katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Marwil Liasos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend the faith and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapanood dito sa ating palatuntunang Know the Truth sa TV Maria. Ito po si Attorney Marwil Liasos OP. Makakasama po natin galing sa Estados Unidos si Father Abe Arganiosa. Magandang araw po sa kanilang lahat, Atty. Mars, at gayon din po sa ating mga tagapanood. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isang bagong edisyon na naman ng ating programang Know the Truth. Yes, at magkasama pa lamang po tayo doon sa nakalipas na episode tungkol sa banal na Santatlo or Holy Trinity. Ngayon naman po, ang ating pong pag-uusapan ay ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Narito po ang katanungan ng ating kapatid. Bakit po sinasabi na Iglesia ni Cristo na tao si Cristo, samantalang sa Katoliko ay Diyos si Cristo? Ayan po, Father, narinig po ninyo. Sa Iglesia ni Cristo, si Cristo ay tao, samantalang sa atin, si Cristo ay Diyos. Ano po ba talagang totoo? Ay siyempre po, para sa ating pananampalatayang Katoliko, mali po na sabihin na si Kristo ay tao lang, at mali rin na sabihin na si Kristo ay Diyos lang dahil nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. Kaya po ang turo ng Santa Iglesia, ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na totoo at taong totoo. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sa makatwid sa ating pananampalatayang Katoliko, ang Panginoong Hesukristo ay may tagline na dalawang kalikasan. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, bagamat iisa lamang po ang kanyang persona. At yan po ay isang divine person. Totoo po iyan, Brother Mar, sapagkat yan nga po ay pinapatunayan sa atin ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa simula pa. At ang lahat ng bagay ay nalikha para dahil sa Kanya. At dahil po diyan, siya po ay talagang Diyos. Subalit siya ay tinatawag nating tao sapagkat siya ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao at inianak ng mahal na Birheng Maria. Saan po natin mababasa sa banal na kasulatan ang katotohanan yan, Father? Yan po ay ating mababasa dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 1, verse 1. Ganito po ang ating mababasa. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kaya Diyos na ang Panginoong Hesukristo sa simula pa lang. At itong Diyos na yan ang nagkatawang tao. Kaya nga sa verse 14, sinasabi, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama na puspos ng katotohanan. Napakalinaw po diyan, mga kapatid. May ginagamit po na talata ang Iglesia ni Cristo para itatwa po ang katotohanan na ang Panginoong Diyos, bagamat siya ay personang Diyos, divine person, at may dalawang katangian o kalikasan, tunay na Diyos at tunay na tao. Kanila pong nilalabanan na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, sapagkat ayon sa kanila, ang Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, sapagkat ginagamit po nila ang talata dito sa Aklat na Mabilang 23:19
at Hosea 11:9. Babasahin ko po yung kanilang ginagamit na talata, Father Abe. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Yun po ang isa sa mga talatang inilalako ng Iglesia ni Cristo para pasubalian ang katotohanan na si Kristo ay Diyos. Yes. Ngayon po, Brother Ba, sasagutin po natin yan. Unang-una po na dapat dating tignan ayon sa talatang iyan, ini-stress ng ating Panginoong Diyos na dahil siya ay Diyos, ay hindi siya sinungaling. Ibig sabihin, walang kasalanan ng Diyos. Hindi maaaring magkasala ang ating Panginoong Diyos. Ang tanong, brother, ang ating Panginoong Hesukristo ba, nagkasala? Hindi po Ang sabi po ni San Pedro, dito po sa 1 Peter, chapter 1, verse 19, ganito po yung ating mababasa. Kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ang ating Panginoong Hesukristo po, walang kapintasan at walang dungis. Kung nagsinungaling ang ating Panginoong Hesukristo, may kapintasan at may dungis na yan. Kaya nga ang tawag sa ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Juan pa lang, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakalinaw po yan. Kaya dahil po dyan, hindi maaaring sinungaling ang ating Panginoong Hesukristo. Diyan po ay mababasa natin sa Juan chapter 1, verse 29. Sabi ni San Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Meron pa namang takapag-alis ng kasalanan na siya mismo gumagawa ng kasalanan o ng kasinungalingan. Yan po ay talagang nagpapatunay ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba, brother, meron tayong talata na magsasabi na ang Panginoong Hesukristo hindi nagsinungaling kailanman. Direkta pong tinukoy ng banal na kasulatan dito po sa unang Pedro 2:22 na ang sabi, who did no sin, neither was guile found in his mouth, na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. In fact, dito po sa isang salin ng Biblia, sa Contemporary English Version, ang nasabing talata ay napakalinaw at ahasang sinasabi na ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagsinungaling. Babasahin ko po, Christ did not sin or ever tell a lie. Si Kristo ay hindi nagkasala o nagsalita man ng kasinungalingan. Yan po ang pinatutunayan ng banal na kasulatan. Kaya po dito sa ginagamit nilang aklat ng bilang 23:19, ito po ay napakalinaw na hindi po angkop sa ating Panginoong Hesukristo kung gagamitin para itatwa ang kanyang pagka-Diyos. Dahil alam naman po natin na ang Panginoong Jesus ay hindi kailanman nagbubulaanan. Yes, unang-una sa lahat, Brother Bars, dapat nilang tignang mabuti at hindi dapat kalimutan nitong mga naninira sa atin na ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang katotohanan at ang buhay at ang daan patungo sa kalangitan, daan tungo sa kaligtasan. John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung si Kristo nagsinungaling, di ibig sabihin, wasak na lahat ng katotohanan dahil siya mismo ang katotohanan. Kaya hindi po maaaring magsinungaling ang ating Panginoong Hesukristo. Yung isa pa pong talatang kanilang ginagamit para po questionin ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo ay dito po nila hinango sa aklat ni Propeta Hosea, Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 9, na ganito po ang ating mababasa.
hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. Ano po ang masasabi natin sa alam na naman natin na palsong paggamit ng banal na kasulatan na yan? Unang-una po sa lahat, ang tinutukoy po diyan, yung Panginoong Diyos nagsasalita na hindi niya wawasakin yung Ephraim o yung Israel. Sa kabila ng mga kasalanan nito, patuloy pa rin siyang magmamahal at hindi siya magpapadala sa galit. Bakit? Kasi hindi siya tao, Diyos siya. Pero unang-unang dapat nating tingnan yan, brother, walang sinabi diyan ang Diyos na hindi ako magkakatawang tao later on. Walang sinabi. Hindi niya sinabing hindi ako pwedeng magkatawang tao later on. Hindi niya sinabing hindi ako bababa sa lupa at hindi ako isisilang ng Birheng Maria, hindi ako magiging tao isisilang sa Bethlehem. Wala siyang sinabing ganyan. No? Ang sabi niya diyan ay hindi niya gagawin ang pamamaraan ng tao sapagkat Diyos niya. At talaga namang ang ating Panginoong Jesucristo, ang tawag sa Kanya ay Prinsipe ng Kapayapaan. Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kabanghabanghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Kaya si Kristo ay Diyos at dahil Diyos siya, prinsipe siya ng kapayapaan. Kaya nga kahit nakabayubay na sa krus, kapayapaan pa rin yung kanyang nais kahit sa kanyang mga kaaway. Kaya yan ay nagpapatunay ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po yan sumisira sa doktrina ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Para po maiwasto ang pag-unawa ng Iglesia ni Cristo sa talatang ito po ay napakalinaw tungkol sa habag ng Diyos. Sinasabi niya dito sa talata that I will not execute my fierce anger, I will not destroy Ephraim. Hindi niya wawasakin, hindi siya magagalit. Ano naman po ang rason ng pagpunta ng Panginoong Hesus dito sa lupa? Ito po'y mababasa natin sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it abundantly. Ang sabi dito, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Hindi po pumunta ang Panginoong Hesukristo para pumuksa, kundi magbigay ng buhay at ng kasaganaan sa tao. Yes, at yan nga po rin, brother, ay napakagandang pinaliwanag sa atin ni Propeta Isaias. Ito po sa Isaiah chapter 11. Dito po sa mga susunod na mga talata. Dito po sa verse 6 at sa mga sumusunod, pinakikita rito yung paghahari ng Mesiyas ay mapupuspos ng kapayapaan at ang asong gubat ay maninirahang kasama ng kordero at bahigang kasiping ng batang kambing ang leopardo, ang guya at ang batang leon at ang parabain ay magkakasama at patnubayan sila ng munting bata. Sino ang batang ito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang usbong na lalabas mula sa tuod ni Jesse at sisibol ang isang mga sanga mula sa kanyang mga ugat. Isaiah chapter 11 verse 1. Kaya ang tawag sa Panginoon, sabi ni Haring David, Psalm 23, the Good Shepherd.
At yan din ang tinutukoy sa John chapter 10. Good Shepherd ang ating Panginoon. Dinadala ang tupa sa mainam na batisan, kapayapaan ang dulot ng Panginoon. At maliban dyan, napakalinaw na hindi po dito pumunta ang Panginoong Jesus na puno ng galit o para maghimagsik o kung hindi man para pumuksa, sapagkat napakalinaw po ang patutuo ng banal na kasulatan sa 8:32 ng gawa ng mga apostol. Ganito po ang ating mababasa. Ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito: siya'y gaya ng tupa na dinala sa patayan, at kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababay inalis ang kanyang paghuhukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi? Sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. Gawa 8:32 hanggang 33. Ang Panginoong Hesus po ay puno ng kaamuan. At dito po, nahubaran na naman po ang kasinungalingan na inilalako ng ating mga kaibayo. Napakalinaw ng talata, binabaluktot nila para sa kanilang heresiya. Eto nga po dyan, Father, tayo makakabasa ng mga talata sa banal na kasulatan na si Kristo'y Diyos. Pero ang ating mga kaibayo, ni isang talata walang mababasa na si Kristo'y hindi Diyos. Magbabasa sila ng talata na si Kristo'y tao, ano naman sa atin, itanggap naman natin. Ang hamon natin sa kanila, magbasa sila ng talata na tahasang sinasabi na si Kristo ay hindi Diyos. Kung magbabasa sila na yung Ama ay Diyos, tanggap naman natin Si Kristo'y tao, tanggap natin. Ang gusto nating mahingi sa kanila, si Kristo ay hindi Diyos. Pero tayo naman, sa bawat isang talata na ibibigay nila, tatambakan natin ng 10. Saan po natin mababasa, Father Abe, na si Kristo ay tinukoy sa banal na kasulatan? Walang pasubali na siya ay Diyos at tunay na Diyos. Unang-una po dyan na nais kong basahin, Brother Mars, dito po sa Ebanghelyo ni San Juan. Ito po'y salin ng ang salita ng Diyos Biblia. Kasi dito po ay talagang tahasang tinukoy ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos Anak. Ito po ay ating mababasa dito po sa John chapter 1 verse 18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak, ang kaisa-isang anak na nasa piling ng Ama. Napakalinaw po niyan, mga kapatid. No, ang salita ng Diyos, Biblia, ang ating binabasa. Biblia na po mismo ang nagpapatunay na talagang ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. At siya ay, tama ang sabi ng Santa Iglesia natin, Diyos Anak. May Diyos Anak at may Diyos Ama sa banal na kasulatan. Maliban po sa binasa natin dyan sa Juan 1:18 na ang salita ng Diyos, napakarami pa pong talata sa banal na kasulatan na ating mababasa. Father Abe, maaari mo bang basahin dyan sa Magandang Balita Biblia, ang Juan 1:18? Anong sabi? Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Okay. At babasahin ko po naman dito naman sa salin ng Magandang Balita Biblia, ang bagong edisyon. No? At dito po natin makikita kung gaano kaganda yung salin ito na nagpapatunay ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang Diyos, brother, kaisa-isang Diyos. Yan po ay Biblia ang nagsasalita, Brother Mars, at hindi po tayo. Napakalinaw naman at ang Panginoong Jesucristo ay tinukoy na tunay na Diyos. Kagaya po dito sa
Filipos 2:6 ng God's Word to the Nations, babasahin natin, although He was God, He did not consider His being equal with God as a prize to be displayed. Verse 7, but He emptied Himself, made Himself a slave, became like other human beings. Verse 8, and when He appeared in the form of a man, He became obedient and humbled Himself even to the point of death. Yes, death on a cross. Napakalinaw. Although He was God, bagamat siya'y Diyos. Yun po ang sabi ni Apostol San Pablo. Ngayon po, Brother Bars, hawak ko po dito ang Contemporary English Version of the Bible. Ito po ay aking babasahin, John chapter 1 verse 18 ng Contemporary English Version. No one has ever seen God, the only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like. Ayan po, truly God ang ating Panginoong Hesukristo. Ayon po mismo sa Biblia, ang Contemporary English Version. At yan po ay pinanigundahan dito po sa salin ng Bibliang The Book, yung tinatawag po na The Living Bible. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20, and we know that Christ, God's Son, has come to help us understand and find the true God. And now we are in God because we are in Jesus Christ, His Son, who is the only true God, and He is eternal life. Ang sabi po kasi nila, ginamit doon sa Juan 17:3, na yung Ama ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya si Kristo ay hindi maaring maging nag-iisang tunay na Diyos. Doon sa ating binasa, ganun din ang pagbanggit tungkol sa Panginoong Hesukristo. Lalabas ngayon, di wala ng Diyos. Totoo po yan, Brother Mars. At talagang dyan po natin makikita talaga, hitik na hitik ang banal na kasulatan sa pagpapatunay ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po'y libu-libong mga Bible scholars na tagapagsalin ng banal na kasulatan ang nagpapatunay ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. At ang nakakatawa pa dyan, Brother Mars, itong tumatanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, wala silang sariling Biblia, nangihiram lamang. Yun pa ngayon yung magdudunong-dunungan sa atin at magmamalaki na sabihin na tayo daw yung mali, sila yung tama, kalunos-lunos po. Mahiya naman po sila sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga pagbubuka, at sa kanilang mga kwalifikasyon. Kaya nga po, binabanggit po nila isang patunay daw na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat tinawag niya ang Ama na Diyos. Gagamitin po nilang talata, ang Kapitulo 20, versikulo 17 ng 1, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Ang kanilang paliwanag, sapagkat tinawag ni Kristo na Diyos ang Ama, hindi Diyos ang Panginoong Hesukristo. Paano po yan, Father, kung mabasa natin na yung Ama mismo ay tumawag din sa anak na Diyos? Lalabas, wala ng Diyos ngayon. Wasak sila niyan, brother. No? Kasi kung yung anak may Diyos at yun ang Ama, yung Ama rin, mababasa natin, na yung anak naman, tinawag niyang Diyos. Kaya yung Ama may Diyos din. At yun ay ang anak. Ipaglingkod po natin ang talata ng banal na kasulatan, Father, sa Hebreo 1:8. Ano po bang ating mababasa? Ating pong basahin itong napakagandang talata dito po sa Hebreo 1:8. Akin pong babasahin muli, ito pong ang Biblia 2001 edition. Ganito po yung sinasaan dito. Ngunit tungkol naman sa anak, ay sinasabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran, ang siyang setro ng iyong kaharian. Ay napakalinaw po, yung anak
tinawag ng Ama na Diyos. At hindi lang Diyos, hari pa, may trono. At hindi lang basta hari, magpakailanman, eternal ang kanyang pagiging hari. At para sa madali pong pangunawa ng ating mga tagapanood, ito po ay babasahin ko din sa The Living Bible, dito po sa Hebrews chapter 1 verse 8. Ito po ang sabi, "But of His Son, He says, Your kingdom, O God, will last forever and ever. Its commands are always just and right." Yung palusot po dito ng Iglesia ni Cristo, Father, ginagamit nila yung Moffat translation na ang pagkakasalin doon, God is your throne. Ano pong masasabi natin diyan sa ganyang pagpapalusot ng sekta na ating kaibayo? Ay unang-una po, brother, napaka-cheap niyan. Sapagkat hindi maaaring yung Diyos ay upuan. No? Ano bang lalabas niyan? Ibig sabihin, mas mataas si Kristo kaysa sa Ama. Ang turo natin, si Kristo at ang Ama ay iisa sa pagka-Diyos. Ibig sabihin, equal sila. Pag sinabi nilang, God is your throne, upuan lang ni Kristo yung Ama. Kahit sabihin pa, hindi naman literal yan na inuupuan talaga ni Kristo yung Ama. Pero ano ba ang mas mataas? Yung Diyos na nakaupo o yung Diyos na inuupuan? Ang lalabas niyan, mas mataas si Kristo sa Ama. Yan po ay palpak. Unang-una po, brother, ang tunay na concept niyan talaga ay yung Godhead ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko po ang talatang iyan, Hebrew chapter 1 verse 8, gamit po itong contemporary English version. Ang sabi po dito ay, "But God says about His Son, You are God, and you will rule as king forever. Your royal power brings about justice." So yung throne dyan, brother, nagsisimbolize yan sa dalawa. Una, God si Jesus. Ikalawa, hari si Jesus. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Kaya dahil dito, ang pinupuklaim talaga ng Ama dyan ay ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. At ito'y sinusuportahan ni Apostol San Juan nang sinulat niya itong Apokalipsis o Book of Revelation. Kung atin pong titignan dito po sa aklat ng Apocalypse, chapter 22 verse 1, ganito po ang ating mababasa. "At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng kanyang kordero." Ilan po, kapatid, yung trono? Isa lang. At sino ang nakaupo doon sa trono? Ang Diyos at ang kordero. Hindi sila magkahiwalay ng trono. Bakit? Dahil iisang Diyos sila. Paano yung term na si Kristo'y nakaupo sa kanan ng Ama? Ang ibig sabihin nun, in theological language, in biblical terminology, equal si Kristo sa Diyos. Dahil walang kapantay ang Diyos, walang maaaring tumapat sa kanan niya bilang hari at bilang Panginoon, sapagkat iisa lamang siya. Tila bagay talagang kapos sa pag-aaral ng Biblia itong ating mga kaibayo, at hindi rin nila sinasabi na yung Hebreo 1:8 ay hango sa awit 45 versikulo 6 na ganito rin po ang ating mababasa. "Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Setro ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian. Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a right scepter." Kung sila po ay marunong magbasa ng Griego, yung Diyos doon ay tinatawag ang yung trono o Diyos. At hindi po yon description ng trono. God is your throne. Kaya po talaga tama po kayo. Wala po talagang maituturing na eksperto
sa salita ng Diyos, lalo na sa mga original na wika dyan sa ating mga kaibayo. Para po sa inyong final message, Father. Para po sa ating huling pananalita, mga kapatid, narinig po ninyo na binasa ni Brother Mars iyang quotation, yung quote kung saan po kinuha mula sa Salmo ni Haring David, iyang Hebrew chapter 1 verse 8. At dyan po sa talatang yan, makikita natin, yan ay unang sinalita ni Haring David. At yung sinalita yan ni Haring David, lahat ng Israelita, lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon, akala nila ang tinutukoy na Diyos dyan ay ang Ama, na yun palang ang nakikilala nila during that time. Subalit nang dumating ang bagong tipan sa Hebrew chapter 1 verse 8, ni-reveal sa atin na ang tinutukoy na Diyos dyan hindi lamang ang Ama, gayon din ang Anak, dahil ang Diyos Ama mismo ang nagsalita ng mga pangungusap na yan patungkol sa kanyang anak. Kaya Diyos Ama mismo ang nagpapatunay na Diyos ang ating Panginoong Kristo. Pag kanilang dinenay ang pagka-Diyos ni Kristo, sinasalangsang nila, winawalang hiya nila, pinapasinungalingan nila ang patotoo ng Diyos Ama. Kaya nga po tayo naniniwala na ang sinumang hindi tumatanggap sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus Kristo ay wala pong kaligtasan sapagkat po hindi sila mapapatawad sa kanilang kasalanan. Ito po ay nababatay dito sa 1:8-24 ng Aramaic Bible in Plain English na aking pong babasahin. I said to you that you shall die in your sins, for unless you shall believe that I am the living God, you shall die in your sins. Kapag hindi po tayo sumampalataya na ang Panginoong Hesus ay siyang ang Diyos na buhay, tayo po ay nanatili sa ating kasalanan, kaya hindi po tayo maliligtas. Isa na naman pong pag-aalay ng Know the Truth dito sa TV Maria. Kulang po ang ating oras, mas papapalawig pa natin sa mga susunod nating pagtatanghal. Ito po si Attorney Marwil Llasos kasama si Father Abe Arganyosa na nagsasabing alamin po natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin.